ang banining for today ng ampalayang favorite natin at bagoong alamang ang ilalagay natin pangpalasa. Yan po ang ating palang isasahog. Hindi lang pampalasa, sahog na rin siya. At syempre nung naluto na natin ang bagoong ay pwede natin ilagay din ang ating ampalaya. At medyo haluin lang natin ng kaunti para naman lahat ay maging suwabe. Lagyan ng kaunting tubig para maluto ng kaunti. Hindi naman sobrang kaunti, lutuin mo talaga. At ayun na nga, syempre, kailangan nating malasap ang lasa ng pagmamahal yan. Kaya timplahan natin ng bonggang-bongga. Ayan na. At this is it, malapit na. Kaya nilagyan ko na rin ng egg. Egg. Ang favorite nating ampalayaers ay maluluto na mga kabanining. Napakabango-bango. Ang sarap-sarap. Parang gusto ko nang kumain at magpa-anli-anli rice na. Ayan na. Pak na mga kabanining at maluluto na siya. This is it. Napakadali lang naman, diba? Napakasimple lang. At sobrang binabad ko po siya sa asin, syempre. At ewan ko bakit naisipan ko lagyan siya ng kaunting suka habang binababad ko sa asin. At ayan, syempre, naging worth it naman pala talaga. Sobrang hindi ko inaakalain. At ayan, kainan na, titikman na natin mga kabanining. Kailangan natin matikman ng bonggang-bongga yan. At hindi ko lubos akalain na sobrang nawala yung pait. Kahit gusto ko na may pait siya. Pero mga kabanining, ewan ko ba bakit nawala yung pait, asin at suka lang naman ang nilagay ko habang nagbababad yan. Sobrang parang ang sarap-sarap ng papakit na lambutaki ng sobra. At napakasarap talaga at walang kapait-pait. Promise. Yan ha, may tip na.